pero hindi natin inaasahan siguro na titigil at titigil ang China considering na kahit na yung bata pa sila, yun ang sa mga eskwelahan, yun ang sinasabi sa kanila, no? Na yung Nine Dash Line, yung buong karagatan na yan, sa atin yan. Yung mga bata noon na sabihin natin lumaki sa ganung klaseng pagtuturo, sila na mga leader ngayon. No? Kaya napakahirap na rin eh. And of course, yung expansion, yung pangangailangan ng ekonomiya ng China, nandun na rin po yan. So with this in mind, sa ganitong, yun nga ang tanong saan kaya ito hahanto? Well, unang-una, sabihin natin, merong constant at parang long process. Kaya yung binanggit mo, even education is mahalaga. Alam nyo sa PRRM, no, presidente ako ng Philippine Rural Reconstruction Movement, ang isa naming dating board member bago siya namatay, no, sa Malangit Nawa, ay si Ambassador Chito Santa Romana. Siyang nagsabi sa amin, alam mo sa China, forget pa yung claim nila Nine Dash Line, hindi. Ang kanilang dominant itinuturo sa lahat ng eskwelahan at dala-dala na hanggang higher education, 100 years of humiliation. Parang inipit, iniyakan, takal China. Pero mainly the West. Sabi ko, bakit tayong iniipit? Hindi naman tayong nag-jurok sa kanilang daan. Sabi niya, basta yun. Kaya sabi niya, do not underestimate the power of a continuing story narrative. Kaya kaya ang ating Department of Education at iba pa, kaya ito mga kabataan sabi na peace naman. So isa yon. Pero again, pag puro salita lamang, pula. Kaya from time to time, at least naman may mga partly symbolic action. You must dramatize some of these things. Kasi lalo na kayo sa media, alam nyo yan, lalo ka, criticism lagi sa aming NGO, nako, kung kayo magsalita, maraming paliwanag, hindi namin maintindihan at walang emosyon at walang kwento. Yan ang natutunan ko sa inyo. Kaya sabi na, you must combine. Sino pa nagsabi sa taga-Australia, sabi niya, to influence public policy at hindi lang public opinion, you must combine the power of stories and the power of statistics, no? Nandun yung analysis, pero nandun yung mga kwento. Kasi yung kwento nakakaantig ng puso. Pero kung hanggang antig-antig lang, wala kang analysis, wala kang rational argument, hindi mo ma-attract also ang mahalaga yung opinion makers, no? So I think yan ang sabihin natin long challenge to all of us. But in the more immediate, I think kami mismo nag-commit na ang mas immediate naman matulungan at maprotektahan natin mga coastal communities facing the West Philippines. Sabihin natin hindi mo maagad mabawi o hindi mo agad mapasok ang Baho de Masinloc like in this place, pwede ka namang tumulong na magtayo sila may payaw para sila, kasi ang hirap na isang kahig, isang tuka araw-araw, hindi nila makakaisip. Sabi nila, magawa niyo yan, ano mang susunod na regata, sali na naman kami. Kasi tulungan tayo. Because we can do our part, sabi nila. Salamat sa mga ilang nagmamalasakit na tumutulong din sa amin. So in the short term, maghanap tayo na magagawa na. Kasi even sa labor movement, sa karanasan ko, ang original impulse ng ating